Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang pag-ibig ay walang pinipiling panahon kung kailan mo ito mararamdaman. Minsan ito ay nagpaparamdam sa hindi inaasahang paraan at madalas ay mapaglaro pa nga kung paano ka papanain ni Cupido patungo sa taong iyong magugustuhan. Ngunit paano kung sa taong inaakala mong the one ay ikay may karibal? Handa ka pa rin bang sumugal? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Adi, hindi ko tunay na pangalan. Isang 27 years old na taga Surigao. Fan na fan po ako ng programa ninyo. At maging ang aking best friend na itago na lang natin sa pangalang Carla. Kami po ni Carla ay yung matatawag na sanggang dikit na magkaibigan. Dahil simula bata pa lamang po kami ay magkasama na kaming lumaki. Best friend din po kasi ang mga magulang namin, kaya naman nang pinanganak kami ay nagkasundo sila na maging kami mga anak nila ay magiging magkaibigan din. Hindi naman na kailangang ipilit pa sa amin yon. Dahil simula nang magkaisip kami ay talaga namang hindi na kami mapaghiwalay sa paglalaro. Magkasundo kaming dalawa ni Carla kahit na nga po minsan ay medyo may mga tampuhan na normal naman ata sa mga kababaihan. Si Carla po talaga ang mahilig makinig sa bawat programa ninyo. Lalo na kapag drama ito dahil may pagka-hopeless romantic ang aking kaibigan. At dahil nga po madalas siyang makinig ay nawili na din po ako dito at nagsilbi na namin itong pampalipas oras. Masasabi kong talaga namang parang magkapatid na kaming dalawa ni Carla, kaya naman hindi ko po inaasahan na ang isang kaganapan sa aming buhay ay siyang magiging dahilan kung bakit kami ngayon ay magkaaway. Kaya ito po ako ngayon at sumusulat sa inyo upang kahit papaano ay may bahagi ang aming kwentong dalawa. At kung bakit nga ba nauwi kami sa sitwasyon na kinakaharap namin ngayon. Hayaan niyo pong simulan ko ang aming kwento noong kami ay mga bata pa. Tulad nga ng aking nabanggit, simula bata pa lamang ay magkaibigan na kaming dalawa. Ang isa't isa ang siyang naging sandalan namin, lalo na nga at kung may mga nangaaway sa amin. Sa totoo lamang po kasi ay mahiyain akong tao kabaliktaran ni Carla na talaga namang madaldal at magaling makisalamuha sa ibang tao. Kaya naman kapag may mga nagiging circle of friends siya ay nagiging kaibigan ko din ang mga ito. Medyo may pagka-strong ang kanyang personality kaya naman medyo iwas sa kanyang mga boys. Tomboyish kasi siya kung titignan, pero deep inside ay girly naman talaga siya at kikay pa. High school pa lamang kami ay medyo mas lapitin ako ng mga boys kesa kay Carla. Ayon sa kanila mas approachable daw kasi ako kesa sa aking matalik na kaibigan, lalo pa nga at medyo maangas siya. High school pa nga lamang ay nagkaroon na ako ng boyfriend which is puppy love lang naman. Kahit na nga ganoon ay hindi naman nagbago ang samahan namin ni Carla. May usapan kasi kami na kahit na magka-boyfriend or asawa na kami ay hindi magbabago ang pagkakaibigan namin. Hindi naman ito iniinda ng aking naging BF noon dahil nga alam at kalat naman sa school kung gaano kami ka-close ni Carla, Papa Dudut. Pero may times na parang ramdam ko ang inis nila sa isa't isa. Lalo na kung magkakasama kaming tatlo sa galaan.
Sa totoo lang po kasi, noong unang sabihin ko kay Carla na may boyfriend na ako at pinakilala ko ito sa kanya ay hindi daw niya gusto ang aura ng aking boyfriend. Para may something umano dito na hindi niya maintindihan. Kaya naman bantay sarado rin ako ng aking best friend dahil nga sa wala siyang tiwala sa aking BF ng mga panahong ito. Natatawa lang naman ako sa kanya at biniro pa nga siya ng ay sus. Ayaw mo lang na naagaw ang atensyon ko sa iyo. Binatukan lamang ako ng aking best friend at sinabi naman niya na kahit boyish siya kumilos, lalaki pa din daw ang hanap ng puso niyang pihikan. Marahil ay malakas lang din talaga ang pakiramdam niya na may gagawing kalokohan ng aking boyfriend kaya ganon. Kung paano ko nasabi yun, well, ilang buwan pa lamang kasi kami ng boyfriend ko ay nabalitaan ko na may kinakalanta rin na siyang ibang babae habang kami pa. Nung una nga po ay ayaw ko pang maniwala pero nang minsang mag-uwian at sinabi niya sa akin na may importanteng lakad siya ay doon ko siya nahuli. Habang naglalakad kasi kami ni Carla pauwi ay naisipan naming dumaan sa isang cafe na malapit lang din naman sa aming bahay. Pagpasok pa lang namin doon ay kitang kita na agad namin ang sweet na boyfriend ko habang nakikipaglandian sa isang estudyante na kabilang sa ibang school. Hindi naman ako na-hurt masyado, kaunti lang naman dahil sa totoo lamang ay hindi pa naman gaanon ka-invested ang feelings ko sa manlolokong ito. Pero mukhang iba ang dating nito sa aking best friend dahil pagkakita niya pa lamang sa dalawa ay sinugod na niya ang mga ito at malakas na sampalang natanggap ng malanding BF ko mula sa kanya. Halata naman ang gulat sa mukha nito pero napalitan din kagad yon ng galit dahil napahiya siya. Akmang gaganti ito kay Carla pero dito na ako lumapit at sinipa siya sa pagitan ng kanyang mga hita. Dramatic mang pakinggan pero after talaga ng ginawa naming yon at may pa-flip hair pa kaming lumabas ng lugar na yon. Pagkalabas namin ay napahagalpak talaga kami ng tawa ni Carla. Parang ang satisfying lang kasi ng ginawa namin doon sa manlolokong lalaki na yon. Proud na proud pa sa akin si Carla dahil sa ginawa ko sa ex ko. Sinabi ko naman sa kanya na deserve niya yon dahil hindi naman ako papayag na saktan niya ang best friend ko. After nga ng insidenteng yon ay mas tumibay pa ang samahan namin ni Carla. Sa tuwing nagkakaroon ako ng boyfriend ay pinakikilala ko kagad sa kanya at siya ang pinaghuhusga ko kung okay ba o hindi ang mga ito. Ganon ang naging sistema naming dalawa hanggang sa makatapos nga kami ng aming pag-aaral. Magkahiwalay kami ng pinagtatrabahuan dahil magkaiba din naman ng kurso na kinuha namin noong college. Pero kahit na ganon ay hindi pa din nawawala ang aming communication sa isa't isa. Talagang nasa isip ko na ng mga panahong yon ay walang makakasira sa samahan namin hanggang sa tumanda kami. Pero minsan talaga ay kakaibang maglaro ang aking tadhana. At yung mga inaakala nating mga bagay na hindi mangyayari ay posible palang maganap sa ating buhay. Isang araw ay nag-chat sa akin si Carla. May sasabihin daw siyang importante sa akin. Kaya naman gusto niyang makipagkita papadudot. Medyo kinabahan ako dahil mukhang seryoso ang aking kaibigan at kapag ganon, minsan ay hindi magandang balita ang kanyang dala sa akin. Pumayag naman ako sa gusto niya at nagpasya pa kaming mag-overnight sa apartment na tinutuluyan ko para makapag-catch up din. After kasi naming graduate ay nabisi na kami sa work at bibihira na lang din talagang makita. Bagaman at kinakabahan ako sa sasabihin niya, ay mas nanaig naman sa akin ang excitement sa muli naming pagkikita. Pagka-out ko ay dumiretso na agad ako sa lugar na sinabi ni Carla. Wala pa siya pagdating ko pero dahil alam ko naman na ang favorite niyang i-order ay naghanap na ako ng pwesto namin at namili na ng pagkain para sa aming dalawa. Hindi naman ako naghintay ng matagal sa kanya at ilang saglit lamang ay dumating na siya. Sa sobrang pagkamis namin sa isa't isa ay talagang nagyakap kami ng mga
may patalon-talon pa nga. Medyo nakakahiya dahil pagkabitaw namin ay nakita naming nagkatinginan or nakatingin sa amin ang ibang mga customers sa lugar na yon. Agad na lang kaming naupo at nahiyang ngumiti at tumango sa mga nakapaligid sa amin. Pagdating ng order namin ay doon na nga nagkwento ang aking best friend. Medyo namumula pa nga ang kanyang muka na animoy nahihiya pa. Doon ko nalaman ang dahilan kung bakit ganon ang kanyang expression. Masaya kasing binalita sa akin ng aking kaibigan na may nobyo na siya. Nang marinig ko yon ay masaya ko siyang binati ng congratulations dahil ito ang kauna-unahang beses na nagka-boyfriend siya. Sobrang saya ko dahil ang kaibigan ko yung totomboy-tomboy ngayon ay umiibig na. Habang kinikwento niya ang kanyang love life ay nakita ko na sobrang saya niya talaga. Ibang-ibang ngiti sa kanyang mga labi kaya naman alam ko na mukha namang tinatrato siya ng tama ng kanyang nobyo. Hanggang sa makarating nga kami sa aking apartment at hindi siya natigil sa pagbabahagi ng kanilang love story na siya namang kinakatuwa ko. Halatang halata kasi na first time niya lang talagang nagka-boyfriend dahil sa super excited siya na para bang teenager. Hanggang sa makatulog nga kami ay ito pa din ang kanyang bukang bibig. Pagka-uwi ni Carla kinabukasan ay hindi ko maiwasang maisip na mukhang maunang mag-asawa sa akin ang aking kaibigan. Base kasi sa mga kwento niya, parang date to marry na sila ng kanyang nobyo. Wala naman akong problema doon ngunit bilang maituturing na matalik na kaibigan niya ay gusto ko din sana munang makilala ang kanyang nobyo upang makilatis kung karapat dapat ba siya para sa aking kaibigan. Pero nahihiya pa kasi si Carla na ipakilala sa akin ang kanyang nobyo. At ginagalang ko naman ang kanyang desisyon. Marahil ay hindi pa lamang siya handang iharap sa akin at sa kanyang pamilya ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Tiwala din naman ako sa kakayahan niyang pumili ng taong makakasama niya sa buhay dahil noon nga ay siya din ang tagakilatis ko sa aking mga naging nobyo, kaya naman hindi na din ako nag-alala pa. Pagbalik ko sa trabaho ng kinalunisan ay nagsimula naman ng normal ang aming araw. Ngunit nang pumasok ang aming boss na may kasamang isang lalaki doon nagbago ang lahat para sa araw na yon. Ang kasama ng boss ko ay matangkad at masasabing gwapong lalaki. Mukha itong ang kapalit ng isa sa mga nag-resign na aming kasamahan sa trabaho kamakailan lamang. Halata dito na nahihiya pa siya noong unang ngunit nang maramdaman niya na welcome naman siya sa amin ay naging at ease na din po ito. Doon siya napwesto sa aking tabi dahil nga katabi ko ang empleyadong pinalitan niya. Wala naman akong balak na pansinin siya noong una dahil hindi ko din talaga ugaling makipag-close sa ibang tao. Lalo na kung unang beses ko pa lamang itong nakikilala. Pero ewan ko ba naman sa lalaking ito at parang feeling close. Dahil kahit na anong iwas ko sa kanya ay lapit pa din ang lapit sa akin. At pilit akong kinakausap. Kapag tungkol sa trabaho ang tinatanong niya ay sumasagot naman ako pero kapag medyo personal na ang tanungan niya ay hindi ko na siya pinapansin pa. May pagkamalandi kasi ang datingan niya kaya naman iwas din ako sa kanya. Ayoko kasi ng ganong vibes dahil feeling ko ay mga manloloko sila. Lumipas pa nga ang ilang mga araw at nagpatuloy ang ganong pagpapapansin ito sa akin. Madami namang ibang mga mas maganda sa akin doon sa office kaya hindi ko maintindihan kung bakit ako ang kinukulit nito. Nang mapiko na talaga ako sa kanya ay nireal talk ko na siya. At tinanong kung bakit ba niya ako kinukulit ng ganon. Umami naman ito na gusto niya ako. Unang kita pa lang daw niya, sa akin ay parang tumigil ang mundo niya. At nag-slow motion ang kanyang paligid. Alam daw niya na mahirap paniwalaan ang kanyang mga sinasabi. Ngunit yun daw ang katotohanan. Gustong gusto raw niya ako at handa siyang maghintay sa akin hanggang sa maging handa ako. At tanggapin ang kanyang pagmamahal. Pabiro ko pa siya noong sinabihan na kung lahat ba nang sinasabi niya sa akin ay sinasabi din niya sa ibang babae na nakikilala niya o di kaya naman ay sa girlfriend niya.
mabilis itong sumagot sa akin na single daw siya, Papa Dudut. Kaya wala akong dapat na ipag-alala dahil wala nga siyang sabit sa buhay. Mukha lang daw siyang malandi pero hindi naman daw siya ganong klase ng tao. Sa akin lang naman siya ganon, kaya huwag ko daw sana siyang husgahan. Napaisip naman ako sa kanyang mga sinabi at nakikita ko din naman kasi na sa akin lang din talaga siya ganon umasta. Pagdating naman sa ibang kasamahan naming babae sa work ay seryoso siya at pure business lang din talaga ang usapan. Habang nagtatagal ay doon ko napapansin na mukhang totoo nga ang sinasabi nito sa akin na sa akin lang naman talaga siya lumalandi. Kaya naman sa paglipas ng mga araw ay hindi ko din maiwasan na mahulog ang loob sa kanya. Pagkalipas nga ng ilang buwan ng panliligaw nito sa akin ay sinagot ko na nga siya, Papa Dudut. Kita ko ang saya sa kanyang mukha na nang ibigay ko sa kanya ang matamis kong oo. Kaya naman ang mga panahong yon, pakiramdam ko ay nakakuha ko ng isang tao na mamahalin talaga ako ng totoo. Matapos ko nga siyang sagutin ay talaga namang naramdaman ko na seryoso siya at ipinakita din niya ito sa akin. Masasabi kong napakabait ng naging nobyo ko at talaga namang mahal na mahal ako. Dahil nga pakiramdam ko ay siya na ang gusto kong makasama panghabang buhay na isipan kong ikwento na siya kay Carla. Masayang masaya din siya para sa akin ng aking kaibigan dahil katulad daw niya ay nahanap ko na rin ang tingin ko ay lalaki para sa akin. Bagaman at abala siya sa kanyang trabaho ay nangako siya na kapag may bakanting oras siya ay magkikita muli kami. Nang tanungin ko siya sa kanyang nobyo ay sinabi lamang niya na bala ito sa kanyang bagong trabaho kaya naman lately daw ay hindi na sila nagkikita nito. Pero consistent naman daw ito sa kanyang mga updates kaya kontento na si Carla. Pero ewan ko ba kung bakit. Nang marinig ko ang sinabi ni Carla na gano'n ay parang may kung ano sa aking isipan na hindi mapakali. Kaya naman sinabihan ko siya na bakit hindi niya ipakilala sa akin ang lalaking yon upang makilatis ko siya. Muli ay tumanggi si Carla dahil ayon sa kanya ay nahihiya daw talagang magpakita ang kanyang nobyo sa ibang tao. Kahit nga picture nito ay wala akong nakita. Kinukumbinsi naman daw niya ito ngunit talagang ayaw pa nito. Saka na lamang daw kapag may pagmamalaki na ito sa aming mga kaibigan at kapamilya ni Carla. Wala naman akong magagawa dahil ayaw ko ding pilitin ang aking kaibigan sa aking kagustuhan na makilala ang kanyang nobyo. Mukhang masaya pa din naman ang aking kaibigan, although halata ko sa kanya na minsan na may lungkot sa kanyang mga kwento. Dahil nga sa napakabihira niyang makasama ang kanyang nobyo, nabala sa kanyang bagong career, pinalampas ko na lamang ang anumang alinlangan na aking nararamdaman ng mga panahong yon. Nag-open up din ako sa nobyo ko ng aking mga alalahanin tungkol nga sa aking kaibigan. Bagaman at hindi niya personal na kilala si Carla at hindi ko din naman ito pinapangalanan sa kanya ay willing to listen naman ang aking nobyo kapag magkasama kami. Sinasabi nga niya sa akin na baka nga daw hindi pa talaga handa ang lalaking yon na humarap sa amin. May ganong ugali daw kasi silang mga lalaki na nahihiyang humarap sa mga kaibigan ng kanilang mga nobya dahil wala pa silang may pagmamalaki. Naintindihan daw niya ang nobyo ng aking kaibigan dahil sa ngayon ay ganon din daw siya. Sinabi ko din sa kanya ang aking kakaibang pakiramdam sa nobyo ng aking kaibigan pero napaisip din naman ako nang tanungin niya ako na kung ganon daw ba siya na katulad ng sa nobyo ng kaibigan ko ay pagdududahan ko din daw ba siya gaya nito. Lalo pa nga at may mga pagkakataon na hindi siya pwedeng sumama sa akin sa mga lakad ko tuwing weekends dahil umuwi siya sa kanilang lugar. Sinagot ko naman siya na magkaibang tao naman sila kaya magkaiba din ang pananaw ko dito. Ang sa akin lang naman po, ng mga panahong yon ay ramdam ko ang lungkot ng aking matalik na kaibigan at ayokong ganun siyang itrato ng kanyang nobyo. Bilang kaibigan kasi ay parang masakit din para sa akin na makitang nasasaktan si Carla lalo pa nga at ito ang unang beses na nagkaroon siya ng nobyo. Parang may kakaiba lang din kasi talaga akong nararamdaman sa kanyang nobyo na hindi ko naman mawari kung ano.
tinawanan lamang ako ng aking boyfriend dahil masyado na raw akong napaparanoid para sa aking kaibigan. Huwag ko na daw masyadong isipin yon dahil tulad nga ng sinabi ko sa kanya. Matalino ang aking best friend at hindi ito basta-basta maloloko ng kahit na sino. Napanatag naman ang aking kalooban sa sinabi niyang yon. Kaya naman winaksi ko sa aking isipan ang mga pag-aalala ko. Lumipas pa nga ang ilang mga buwan at mas lalo kaming naging strong ng aking nobyo. Pakiramdam ko talaga ay kaming dalawa na ang magkakatuluyan kaya naman isang araw ay kinausap ko siya. Naipapakilala ko siya sa aking best friend. Nagkataon din kasi na gustong makipagkita ni Carla sa akin upang magkaroon kami ng bonding time. Mukhang stress na kasi ang aking best friend. Kaya naman kahit papaano ay gusto na niyang makapag-unwind. Kinausap ko ang aking boyfriend upang sabihin sa kanya ang aking plano. Medyo alanganin pa siya nung una ngunit kalauna naman ay napapayag ko din siya. Nagpa siya kaming magkita ni Carla sa isang restaurant. Sinabi ko sa kanya, nakasama ko ang aking boyfriend kaya isama din niya ang kanyang nobyo. Susubukan daw niyang tanungin ang kanyang boyfriend kung pwede ito. Ilang araw bago ang aming takdang pagkikita ay sinabihan ako ni Carla na hindi daw pwede ang kanyang nobyo dahil may nauna siyang commitment. Kung gusto raw namin ay sa susunod na lamang daw kami magkita-kita. Pumayag naman ako sa kanyang sinabi at pabiro pa ngang sinabihan. Ang aking matalik na kaibigan na sana naman ay sa susunod ay wala ng dahilan ang kanyang nobyo. Natatawa lamang noon si Carla at hindi naman daw nagdadahilan ang kanyang nobyo. Sadyang may nauna lang daw talaga itong gagawin, kaya naman ganon. Excited na din talaga akong magkita kaming dalawa kaya naman maaga pa lamang ay nagpunta na ako doon sa meeting place namin. Susunod na lamang din daw ang aking nobyo dahil may gagawin lamang siya. Naunang dumating si Carla bago sa aking nobyo. Nag-order na kami ng aming makakain dahil alam ko din naman ang gustong kainin ng boyfriend ko. Nakatingin lang naman sa akin si Carla habang nag-order ako at medyo na-weirduhan lang ako sa kanya. Kaya naman tinanong ko siya kung bakit ganon ang tingin niya. Malungkot lamang siyang ngumiti sa akin sabay sabing yung mga in-order ko daw ay paborito rin ng kanyang nobyo. Natatawa ko pa siyang sinabihan noon na magkakasundo pala silang dalawa ng aking nobyo dahil halos same sila ng gustong pagkain. Habang naghihintay kami ay nagkwekwentuhan naman kami. Sinabi ko kay Carla ang lahat ng mga katangian ng aking boyfriend na talaga namang nagustuhan ko. Abala kami noon sa pag-uusap ng aking best friend. Nang hingal na hingal pang dumating ang aking boyfriend. Humingi ito ng pasensya sa akin sa pagkahuli niya sa aming usapan. Ipapakilala ko na sana siya kay Carla nang makita ko ang gulat at galit sa mukha ng matalik kong kaibigan. Nang makita din siya ng aking nobyo ay parang namutla ito na hindi mapakali. Dahil nagtataka ako sa kinikilos nila ay nagtanong na ako kung ano ang problema. Pero isang malakas na sampal sa mukha ang nakuha ko kay Carla. Sa sobrang gulat ko nga ay napahawak na lamang ako sa aking pisngi at tumingin sa kanya na parang nagtatanong kung bakit niya ginawa ang ganong bagay, Papa Dudut. Dito na siya nagsisigaw na mga agaw daw ako at malandi. Hindi ko talaga maintindihan ang kanyang mga sinasabi kaya naman harap-harapan ko na siyang tinanong kung ano ang problema niya para ganunin ako. Mapait nang ngumiti sa akin si Carla bago sinabi na ang nobyong ipinagmamalaki ko ay ang nobyo niya. Parang tumigil ang ikot ng mundo ko noon, Papa Dudut. Matapos kong marinig sa kanya ang mga katagang ito. Tiningnan ko ng may pagtatanong ang aking nobyo na ngayon ay putlang-putla na at pawis na pawis pa. Isang sorry lamang ang nakuha ko sa kanya bago ito tumatakbong umalis sa restaurant. Si Carla naman ay umiiyak nang nagtatanong sa akin kung paano ko daw nagawa yon sa kanya. Kaya daw pala nanlalamig na ang jowa niya sa kanya ay dahil kinakalantari ko na ito. Medyo natauhan naman ako at doon nag-sink in sa akin ang lahat. Ang kinakanyasang kong nobyo ng aking kaibigan ay ang aking nobyo. Tinangka kong magpaliwanag kay Carla na hindi ko alam na boyfriend niya ang aking nobyo. Pinaliwanag ko din sa kanya kung paano kami nagkakilala at kung paanong sinabi nito na wala siyang nobya. Ngunit sarado
ang isipan ng aking kaibigan at mas nanaig sa kanya ang galit. Doon mismo sa lugar na yon at sa harapan ng mga nakatingin sa amin, sa aming mga tao ay pinutol niya ang ugnayan naming dalawa tapos ay umalis na. Parang nalutang ako sa mga naging kaganapan sa amin. Hindi ko na-imagine na ang kaibigan ko ay magiging karibal ko sa pag-ibig. Tinangka kong tawagan ang aking nobyo ngunit cannot be reached na ito. Gusto kong humingi ng paliwanag, Papa Dudut. Ngunit wala na ata akong makukuhang kahit na anong salita sa kanya. Nang gabing yon ay blinak ako ni Carla sa lahat ng social media accounts maging ang aking numero. Gustuhin ko man na ayusin ang aming relasyon bilang magkaibigan ay mukhang wala na itong balak na gawin ang bagay na yon. Ang huling natanggap ko na mga mensahe sa kanya ay sinabi niyang malandi ako at makate upang landiin at patulan ang kanyang nobyo. Hindi na rin pumasok sa trabaho ang walang hiyang two-timer na nobyo ko at napag-alaman ko na nag-resign na lamang siya. Sinubukan ko pa din pong kausapin ang aking kaibigan ngunit wala talaga. Pinuntahan ko pa siya sa kanyang apartment na tinutuluyan pero wala na ito doon. Ayon sa kanyang mga kapitbahay ay sinundo ito ng isang lalaki at umalis sila sa lugar na yon. Wala daw silang alam kung saan nagtungo ang dalawa. Lumong-lumo ako ng mga panahong ito at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Maging ang sarili ko ay kune-question kung ako nga ba talaga ang mali sa mga nangyari sa amin. Pero I realize na parehas kaming naging biktima dito at wala akong kasalanan sa mga nangyari. Marahil ang masasabi kong kasalanan ko ay hindi ko kinilala ng maayos ang aking nobyo at nagpadala ako sa aking damdamin. Paano ko naman kasi malalaman na nobyo niya ang manliligaw? Manliligaw ko noon. Hindi ko alam kung ano ang itsura ng kanyang nobyo dahil nilitrato nito ay wala siyang ipinakita sa akin. Alam ng Diyos na kung alam ko na nobyo niya ang walang iyang lalaking yon ay hindi ko ito papatulan dahil hindi ko kayang ipagpalit ang pagkakaibigan namin dalawa ng dahil lamang sa isang lalaki. Ngunit iba ata ang pananaw dito ni Carla dahil parang napakadali lamang nitong itapon ang aming samahan para sa taong ito. Masakit para sa akin na ang matagal naming pagkakaibigan ay matatapos ng dahil sa isang walang kwentang lalaki na ang alam ay manloko lamang at magpaikot ng damdamin ng ibang tao. Nang malaman nga sa opisina ang nangyari sa akin ay maging sila ay nagulat. May mga tao daw pala talagang mabait ang ipinapakita sa iyo pero sa loob ay may tinatagong baho. Hanggang ngayon po, Papa Dudut, ay hindi na kami nagkakausapan ng aking kaibigan. At may mga panahon na nami-miss ko na nga siya. May mga panahon na parang tumitigas ang puso ko sa kanya. Hanggang ngayon kasi ay hindi ko pa rin matanggap na pinagpalit niya ang matagal naming samahan bilang magkaibigan para sa isang lalaking manloloko lamang. Sa ngayon ay wala na akong balita sa kanilang dalawa, maging ang mga magulang ni Carla ay wala ding alam sa mga nangyari. Tila naglaho silang parang bula sa aking buhay. Minsan ay napapaisip din ako kung ano na ang nangyari sa kanila at humihiling sa puong may kapal na sana ay nasa maayos na kalagayan ng aking kaibigan at matauhan na siya o mapatawad ako sa kung anuman ang akala niya ay kasalanan ko sa kanya. Dito ko na po tatapusin ang liham ko, Papa Dudut, naway mabasa niyo ito. Lubos na gumagalang, Adi. Ang pag-ibig minsan ay isang biyaya. Ngunit may mga pagkakataon na maaaring ito'y maging sumpa. Lalo pa nga at kung ang sangkot dito ay isa din sa mga mahal mo sa buhay. Bago tayo pumasok o sumuong sa isang relasyon ay marapat na kilalanin nating maigi ang ating mga kapartner. Dahil minsan ang akala nating totoong pag-ibig ay may kinukubli pa lang isang madilim na lihim na maaaring sumira sa ating mga taong nakapaligid sa atin. Huwag mong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Tayo po ay napapanood sa Spotify at sa YouTube. Maraming salamat po.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po